Hello po, kapayapaan po ang sumasa inyo. Sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Magandang gabi po. Kapayapaan po ang sumasa inyo. Ang ating pong paksa tungkol sa sa asawang binigay ng Diyos na mabait. God grant the wife virtues. Ganun po. Yun po yung ating paksa. God is grant wife is virtues. Yun po. Pag nagbigay po kasi ang Diyos ng asawa, mabait. Ganun po. Mabait na tapos virgin pa. Ganun, virgin. Hindi po nagbibigay ang Diyos ng babaeng pokpok. Hindi po nagbibigay ang Diyos ng ganun. Na asawa ng mga anak niya. O ganun. Hindi po nagbibigay ang Diyos. Gusto ng Diyos yung mga anak niya, yung mga asawa, mabait na, saka mga virgin, hindi po patutok. Ganun po ang Diyos pag nagbigay ng asawa. Mabait, tapos virgin pa. Pag nagbigay ang Diyos ng asawa, virgin, saka mabait. Ganun po. Ganun po siya magbigay ng asawa, mga virgin, tapos mabait. God is grant wife is virtuous. Yun po yung ating paksa topic. Mabait po ang pagka kasi hindi mabait na asawa o galing po yun sa sa ka-opposite ng Diyos, sa kaaway ng Diyos naman po galing yung ganong asawa. Yung hindi mabait, ganon. O kasi nga, alaya yun sa aral ng Diyos. Espiritu ng kapangyarihan ng hangin ang gumagawa dun sa mga ganon. Yung mga pokpok, mga patutot, yung hindi, yung walang alam sa aral ng Diyos. O bigay po yun ng dyablo pagka hindi po mabait. Kasi ang Diyos pag nagbigay ng asawa, mabait po. Ganun po. Huwag siya magbigay ng asawa sa mga Israel o sa mga lingkod niya. Pero ang Diyos naman, gumagawa rin naman sa lahat. Kumbaga kasi nga kung di ka naman din matino, o bibigay rin sa'yo ng Diyos, yung hindi rin matino, ganun po ang Diyos Gumagawa sa lahat po ang Diyos. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan. Yun po yung topic natin, yung mabuting asawa galing sa Diyos. Ganun po. Ito po ang sabi ng Diyos, yung kasi yung mabuting asawa galing sa Panginoon Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Sa 19 ng Kawikaan 14, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. O galing sa Panginoon po yung mabait na asawa. Tapos pag binigay kayo pag tinuruan ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng asawa yung virgin. O ganun. Yun po yung gusto ng Diyos Hindi po yung mga pokpok sa mga lingkod niya, bibigyan ka ng asawa ng Diyos. Pagka mabait ka, sumusunod ka sa utos ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos yung mabait, tapos virgin, hindi pokpok. Pagka pokpok na pang asawa mo, galing sa ka-opposite ng Diyos, sa kaaway po ng Diyos yun. Yung mabait na asawa kasi galing yun sa Diyos Tapos masipag pa, ganun po. Ito, basahin ko sa inyong muli. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Yung galing sa Panginoon, yung mabait na asawa Gusto ng Diyos, dalaga mapang-asawa ng tao, ganon, yung mga lingkod niya. Gaya sa mga sasordote at saka sa mga Israel, gusto ng Diyos, mga mabait, yun, saka mga virgin, ganun po yung gusto ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Hindi niya binibigyan ng asawang pokpok yung kanyang mga sumasampalataya sa Diyos. Ito po sabi ng Diyos.
po sabi ng Diyos sa Levitico, basta lingkod ka ng Diyos, no, sumusunod ka sa utos niya, magiging asawa mo mabait, tsaka virgin po yun, ganun, yung may alam sa aral. Pagka pokpok, o iba po yun, bigay ng diablo po yun, pagka ganun ng asawa mo. Kasi kung pareho rin kayong di sumusunod sa Diyos, o ganun, magiging asawa mo, mga pokpok, kailangan yung sumusunod sa Diyos. Ito sabi ng Diyos, kailangan pag-aasawa yung mga saserdote saka yung kanyang mga anak sa mga dalagang malinis. Ito po sabi sa Levitico. Sa 21 ng Levitico 7, tapos 13, 14. Huwag silang makikisama sa patutot o lapastangan. Di makikisama sa babaeng hiniwalay ng kanyang asawa sapagkat ang saserdote ay banal sa kanyang Diyos. At siya ay mag-aasawa sa isang dalagang malinis. Sa bao o sa iniwalay sa lamas o sa patutot ay huwag siyang mag-aasawa, kundi sa isang dalagang malinis. Sa kanyang sariling bayan, mag-aasawa siya. O sa malinis, kaya malinis yung binibigay ng Diyos na asawa sa kanyang mga lingkod. Hindi po mga pokpok, kasi bawal sa Diyos yung... Kasi yung sa Diyos, pag patutot yung mga tao doon, nung unang panahon ni Moises, pinapatay po yung mga patutot. Nung kapanahonan ni Moises. Pero ngayon hindi na. Pinatatawad ng Diyos na yun, basta't nagbalik loob. Ganun po. Kailangan magbalik loob sa Diyos yung mga patutot o para makapasok rin sila sa Diyos. O pwede na silang mag-asawa nun. O gano'n, yung mga binibigay ng Diyos sa mga lingkod niya, mga malilinis po yun, hindi po pokpok. Kasi yung mga pokpok, no, pinapatay dun sa kapanahunan ni Moises. Pero sa atin po ngayon, hindi na. Inaano na lang yun, pinatatawad na ng Diyos yun, kailangan magbalik loob. Pero pag nagbigay ang Diyos ng asawa, mabait, tapos hindi pala away. Pagka hindi mabait, hindi virgin, o hindi po galing sa Diyos yun. Galing po yun kay Satanas, sa mga sa ka-opposite ng Diyos. Ito sabi ng Diyos, kasi pagka pokpok, ayaw ng Diyos pinapatay yung mga kapanahunan ni Moises yung mga nagpopokpok doon, gano'n. Ito sabi ng banal na kasulatan, sa may Levitico 21:9, kung anak na babae ng isang saserdote ay magpakarumi sa pagpapatutot, ay kanyang binigyan ng kahiyan ang kanyang ama. At siya'y susunugin sa apoy. O kung niya, sinusunog sa apoy yung mga patutot na anak ng saserdote. Kaya yung Diyos, pag nagbigay ng asawa, mabait po, sabi ng banal na kasulatan. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. O mga virgin yung binibigay ng Diyos na asawa sa kanyang mga anak. Ganun po, kung sumusunod sa utos ng Diyos. Gaya naman ito ni Isaac, o napangasawa ni Isaac si Rebecca, o virgin yung napangasawa niya, dalagang malinis. Hindi po pokpok. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Asawa ni Isaac si Rebecca, o malinis na babae, virgin. Kasi mga lingkod sila ng Diyos. Ganon ang Diyos pag nagbigay ng asawa sa kanyang mga lingkod, mabait na, tapos virgin pa. O ganon. Pagka hindi mabait, hindi virgin, o galing po yun sa mga sa ka-opposite ng Diyos. Kasi espiritu ng kapangyarihan ng hangin ang gumagawa po rin sa mga ganon, sa mga patutot. Ganon po. Ito sabi ng banal na kasulatan, yun ang pang-asawa ni Isaac, virgin na babae, gaya si Abraham, ganun din. O si Eva at Adan, ganun din. Yung basta bigay ng Diyos na asawa, mga bababait po yun, tapos virgin, ganun. Hindi siya nagbibigay sa mga lingkod niya ng mga patutot na asawa, ganun po. Ganun ang Diyos sa mga lingkod niya, malilinis ang kanyang binibigay na asawa. Ito, basahin ko sa inyo.
Kasi napang-asawa ni Isaac dito, si Rebecca, virgin na babae, malinis na babae. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa Genesis 24:15. At nangyari na bago matapos ang panalita niya ay narito si Rebecca na ipinanganak kay Bethuel na anak ni Milka, na asawa ni Nacor, na kapatid ni Abraham, na lumalabas na pasan ang kanyang banga sa kanyang balikat. At ang babae may magandang anyo, dalaga, na hindi pa nasisipingan ng lalaki. O, tayo nyo nga, hindi pa nasisipingan ng lalaki itong si Rebecca, yung nag-asawa ni Isaac. Ganun ang Diyos, pag nagbigay ang Diyos ng asawa, mabait, tapos malinis, virgin. Yun ang gusto kasi ng Diyos sa mga lingkod niya, mag-aasawa sa isang babaeng malinis sa dalaga. Ito, basahin ko sa inyo muli. Na ang babae ay may magandang anyo, dalaga, at hindi pa nasisipingan ng lalaki. At lumusong sa bukal at pinuno ang kanyang banga at umahon. O, nag-iasawa siya ni Isaac. Ito sabi ng banal na kasulatan. O, mahaba po kasi ito, kaya dito ko na po babasahin sa bandang huli na sa may 59. At kanilang pinagpaalam si Rebecca sa kanilang kapatid at ang kanyang yaya at ang alilang katiwala ni Abraham at ang kanyang mga tao. At kanilang binasbasan si Rebecca at sinabi nila sa kanya, kapatid namin, mag-iina ka nawa ng yuta-yuta at kamti ng iyong bini ang pintuang bayan niyon na mga napopuot sa kanila. At tumindig si Rebecca at ang kanyang mga abay at nagsisakay sa mga kamelyo at nagsisunod sa lalaki at dinala ng alilang katiwala si Rebecca at yumaon. At si Isaac ay nanggaling sa daang Birhahay-roy sapagkat siya ay natira sa lupaing timugan. At lumabas si Isaac sa parang upang magmuni-muni ng dakong hapon at kanyang itiningin ang kanyang mga mata at kanyang nakita at narito may dumarating na mga kamelyo. Itiningin naman ni Rebecca ang kanyang mga mata at nang makita niya si Isaac ay bumaba sa kamelyo at sinabi ni Rebecca sa alilang katiwala, sino yaong taong naglalakad sa parang na sumasalubong sa atin? At sinabi ng alilang katiwala, yayon ay aking Panginoon. At kinuha niya ang kanyang lambong at siya'y nagtakip. At sinaysayin ng alilang katiwala kay Isaac ang lahat ng kanyang ginawa. At dinala siya ni Isaac sa tolda ni Sarah na kanyang ina at pinagsama si Rebecca at naging kanyang asawa. At kanya namang sininta at inaliw si Isaac. O yun o. Inaliw niya si Isaac. O, kasi kaaliwan nga po yung pag-ibig. Yung pag-ibig na mag-asawa, kaaliwan po yun. Yun po yung aral ng banal na kasulatan. Wala na pong pinakang masaya sa mundo, no? Kundi yung pag-ibig na binigay ng tao sa Diyos. Ayun, inaliw niya. Yung nag-asawa niya rito, dalagang malinis, virgin. Yung pag nagbigay ang Diyos ng asawa, malinis, mga dalaga sa kanyang mga lingkod. Ganun po. Ito, sabi rito, basahin ko sa inyo muli rito. Sa 24 ng Genesis 67. At dinala siya ni Isaac sa tolda ni Sarah na kanyang ina. At pinagsama si Rebecca at naging kanyang asawa. At kanyang namang sininta at inaliw si Isaac. O yun, nagaliwan sila sa pag-ibig. Yung sabi ng banal na kasulatan. Yun po, pag nagbigay ang Diyos ng asawa, mga dalaga at malinis. O ganun. Kaya pagka hindi dalagang malinis na pang-asawa mo, siguro hindi ka lumalakad sa utos ng Diyos, pati yung asawa mo, kaya hindi ka nakakakuha ng dalaga. Ganun po yun. Kailangan lumakad ka sa utos ng Diyos para makakuha ka ng dalagang malinis. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Sa may Deuteronomio naman, no? Pasasayain mo yung asawa mong dalaga, yung nakuha mong mabait na asawa, sabi ng Panginoon. Ito po sa may Deuteronomio 27.
At sinong lalaki ang nag-aasawa sa isang babae at di pa niya nakukuha, siya yumaon at bumalik sa kanyang bahay. Baka siya'y mamatay sa pakibaka at ibang lalaki ang kumuha sa kanyang asawa. Yun o. Pasasayin mo yung asawa mo. Kasi itong verse na to, nakikipagbaka sila yung mga panahon, nakikipaglaban sila sa mga bansa-bansa. Kaya inutos dito ni Moises, pag nag-asawa yung lalaki sa isang dalaga, yung pasisiyahin mo muna yung asawa mo, paliligayahin mo muna. Hindi ka pwedeng sumama sa pakipagbaka, sa paglalaban sa mga bansa. Kaya ito yung sabi ni Moises sa lalaking nag-asawa. Ito, basahin ko po sa inyong muli dito sa Deuteronomio 27. At sinong lalaki ang nag-asawa sa isang babae at di pa niya nakukuha, siya'y yumaon at bumalik sa kanyang bahay. Baka siya'y mamatay sa pakikibaka at ibang lalaki ang kumuha sa kanyang asawa. Yun, pasisiyahin yung asawa mo, sabi nung banal na kasulatan ng turo ni Moises ng Diyos. Ganun po, paliligayin mo yung asawa mo pagka yung mag-aasawa ka. Ito, meron pa rin ditong sabi ng banal na kasulatan, no? Kapag nagbigay kasi ang Diyos ng asawa, mabait Dito po sa 24:5. Sabi rito, 24:5 ng Deuteronomio. Paliligayahin yung asawa mo pagka yung nagsama na kayo, yung sabi ng banal na kasulatan, yun po. Ganun po. Kaya ang Diyos po kasi nagbibigay ng mabait na asawa, hindi po sa masamang babae siya. Ito po sa Kawikaan, yung mabait na asawa, sabi ng Panginoon. Sa kapag nagbigay ang Diyos ng asawa, no, mabait na, masipag pa. Ito sabi ng banal na kasulatan. Hindi siya tamad. Pero pagka tamad, no, o hindi po bigay ng Diyos yun, tapos hindi pa siya dalaga virgin, bigay ng diablo yun, yung ganung asawa. Ito sabi ng banal na kasulatan. Mahaba-haba po to. Sa may Kawikaan 31, Gis. Isang mabait na babae, sinong makakasumpong, sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya, at siya hindi nagkukulangin ng pakinabang. O yun, masipag to. O napagkakatiwalaan yung mga mabait na asawa, yung mabait na babae. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan. Lahat ng kaarawan ng kanyang buhay, siya humahanap ng balahibo ng tupa at lino. O yun, nagtatrabaho to at gumagawa kusa ng kanyang mga kamay. At siya parang sasakyang dagat ng kalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. O yun o. Namamakyaw siya ng mga bukid, yung mga taniman. Pero sa panahon, yung panahon po to ni Moises, no? Kasi mga ganun pa ang trabaho nun Pero sa panahon po natin, mga ang babae ngayon, nasa mga opisina na, computer, ayun, magandang maging asawa yung mga ganun. Halimbawa, teacher, o nasa computer, nasa opisina, o wag yung nasa club. pagka nasa club yung asawa mo, delikado. Yung nagsasayaw sa club, ano po yun, hindi po yung galing sa Diyos. Kasi ito, yung binabanggat dito, yung nagtatrabaho, kasi yun yung mga unang trabaho nung araw, nung wala pang mga opisina, wala pang mga gano'n, wala pang mga call center. Pero ngayon mga babae ngayon masisipag, nasa call center, o nasa office, di ba? Nasa bangko, o gano'n, mababait yung mga gano'n babae. Wag lang po sa mga bar, yung mga disco house, yung nagsasayaw. Hindi po yung gano'n. Ito, siya yung mahanap ng balibo ng tupa at lino. Kasi ang
binabanggit dito sa mga trabaho pa nung araw, masipag yung babae. Patuloy ko po. Siya parang sasakyang dagat ng kalakal, nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Ayun, namamakyaw to ng mga bukid ng mga tanim sa mga taniman, namamakyaw siya. Tapos, ibinebenta niya. Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambayan. At ang kanilang gawain sa kanyang alilang babae, kanyang minamasdan ang bukid at binibili, bumibili siya ng mga mga pananim, namamakyaw ng taniman to sa mga bukid. Tapos itinatravel niya, dinadala sa mga palipalengke. Ito yung masisipag ng babae. Kasi nung araw, ganito yung mga trabaho Pero sa ngayon, marami na tayong trabaho, di ba? Nasa office na yung mga babae, o nasa call center, o nasa bangko na, yung maganda pong mga asawa, kahit teacher, patuloy ko po. Kanyang minamasdan ng bukid at binibili. Sa pamagitan ng kanyang kamay, nagtatanim siya ng ubasan. Meron siyang sariling bukid, nagtatanim pa siya at binibikisan niya ang kanyang mga balakang ng kalakasan at nagpapalakas ng kanyang bisig. Kanyang minamalas na ang kanyang kalakal ay makikinabang at ang kanyang ilaw ay hindi namamatay sa gabi. Nagtatrabaho pa to sa gabi, kanyang tinatangnan ang kanyang mga kamay ng panulid at ang kanyang mga kamay humahawak ng panghabi. Yan, naggaganchilyo pa siya. Yung babaeng masipag dito, naggaganchilyo. Mga bigay ng Diyos na asawa. Sa yung ngayon, di ba, mga call center, nagpupuyat pa yung babae ngayon. Masisipag na asawa yun, mababait na asawa yun. Ganun po. Patuloy ko po, kanyang tinatangnan ng kanyang kamay ng panulid at ang kanyang mga kamay humahawak ng panghabi. Ginagawad niya ang kanyang kamay sa duka. Inabot niya ang kanyang mga kamay sa mapagkailangan. Hindi siya madamot. Nagbibigay siya sa mga duka. Ito, mabait tong babaeng to. Nagbibigay siya ng kanyang mga biyaya sa mga duka. Ginagawad niya ang kanyang kamay sa duka. Inaabot niya ang kanyang mga kamay sa mga pagkailangan. Mabait talaga itong bigay ng Diyos na asawang to. Pagka ganitong babae na pangasawa mo. Hindi niya kinatatakot ang kanyang sambayan sa niebe, sapagkat buo niyang sambayan nakapanamit na mapulang-mapula. Gumagawa siya sa ganang kanya ng maunang may burda. Ang kanyang pananamit mainam na kayong lino at ng kayong kulay ube. Magaganda yung suot niya. Siya pa gumagawa ng kanyang mga damit. Ang kanyang asawa ay kilala sa pintuang bayan. Pagka siya ay nauupo sa kasama ng matanda ng lupain. Asawa niya kilala sa pintuang bayan. Sabihin, yung pintuang bayan yon, yung miyembro ng church po yun. Miyembro ng church yung asawa niya. Yun mga galing mababait na babae, galing sa Panginoon. Gumagawa siya ng mga kasuotang kayong lino at pinagbibili. Gumagawa pa pala to ng mga damit. At nagbibigay ng mga pamikis sa mga ngalakal. Gumagawa pa siya ng sinturon sa mga ngalakal, binibigay niya. Marami siyang trabaho. Kalakasan at kamahalan siyang kanyang suot at kanyang tinatawanan ang panahong darating. Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautsan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Hindi siya sinungaling. Kanyang tinitignan mabuti ang mga lakad ng kanyang sambayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Hindi siya kumakain ng tinapay ng katamaran. Sabihin, galing sa kanyang sariling pawis po yung kanyang kinakain. Hindi po galing sa ibang tao. Ganun. Mabait tong babaeng to, yung bigay ng Diyos na asawa. Nagsisibangon ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at pinupuri siya niya na sinasabi, maraming anak na babae ay sigawang may kabaitan, ngunit ikaw ay humihigit sa kanilang lahat. Yung babaeng mabait na galing sa Panginoon, masipag, tapos yung miyembro ng church, ganun po. Pagka yung
Pagka yung ano naman, yung hindi galing sa Panginoon o hindi po galing po yun sa ka-opposite ng Diyos, yung kaaway niya. Pero yung mabait na asawa, galing po sa Diyos yun. Yun po, ang Diyos po nagbibigay ng asawang mabait. Ganun po. Hindi po siya nagbibigay ng nagbibigay ang Diyos ng asawang mabait tapos virgin. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. O virgin siya kung mabait yung binibigay ng Diyos na asawa sa kanyang mga lingkod, yung sumusunod sa kanyang mga utos. Pagka hindi naman siya matinong babae, o ano yon, sa kaaway ng Diyos naman yon. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kaya pinapayuhan ng Diyos yung kanyang mga anak, no? O makinig sa kanyang aral kasi may mga babae na hindi sa Diyos. Ito sabi ng Diyos dito sa may Kawikaan 5:1. Ito naman yung galing sa diablong na asawa naman to sa may yung mga babaeng pokpok. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa may Kawikaan 5, anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa upang makapag-ingat ka ng kabaitan at upang ang iyong mga labi ay makapag-ingat ng kaalaman. Sapagkat ang mga labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot. O yung mga masamang babae naman to. At ang kanyang bibig ay madulas kaysa langis. Ngunit ang kanyang huling wakas ay mapait kaysa ahenho, matalas na parang tabak na may talim sa magkabila. Ang kanyang mga paa ay nagsisiba sa kamatayan. Ang kanyang mga hakbang ay nagsisihawak ng siyol. Ano pati hindi niya nasusumpungan ang kapanatagan ng landas ng buhay. Ang kanyang mga lakad ay hindi panatag at hindi niya nalalaman. Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako. Huwag kayong magsiwalay sa mga salita ng aking bibig. Ilayo mo ang iyong lakad sa kanya at huwag kang lumapit sa kanyang pintuan ng kanyang bahay. Baka mo ibigay ang iyong karangalan sa iba at ang iyong mga taon sa mga mabagsik. Baka ang mga di kilalang babae ay mapuno ng iyong kalakasan. O yun, mga hindi kilalang babae. Sabi rito ng Diyos, baka ang mga di kilalang babae mapuno ng iyong kalakasan. O yun, yung mga hindi kilalang babae, yung mga gumagawa po ng masama yun, yung gaya sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O sabi niya gano'n, magsilayo kayo, hindi ko kayo nakikilala. O yun, hindi kilala ng Diyos yung mga gano'n yung mga gumagawa ng masama. Itong sabi rito, baka ang mga di kilalang babae ay mapuno ng iyong kalakasan. O yun, yung mga hindi kilalang babae, yung sabi ng Panginoong Yesus, magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. O yun, hindi kilala ng Diyos yun, yung mga sa araw ng paghukom, yung mga gumagawa ng masama, yung mga patutot, gano'n, yung mga hindi nagbabago ba, gano'n po ba? Ito yung ibig sabihin po nun, dito sa Kawikaan na to. Baka ang mga dikil lang babae ay mapuno ng iyong kalakasan at yung mga pinagpagalan ay mapasabahay ng kaapid. O sabihin ng bahay ng kaapid, sa mga bahay, aliwan, yung gaya ng mga, yung mga kukuha ka ng babae, o magbabayad ka, yun po yun. Yun po yung galing naman sa ka-opposite ng Diyos nung binabasa ko sa inyo. At ikaw'y manangis sa iyong huling wakas, pagka ang iyong laman at ang iyong katawan ay matunaw, at iyong sabihin, bakit ko kinayamutan ng turo at hinamak ng aking puso ang saway? Ni hindi ko man sinunod ang tinig ng mga tagapagturo o kiniling ko man ang aking pakinig sa kanila sa mga nagturo sa akin. Sapagkat bakit
ka malulugod, anak ko, sa ibang babae. At yayakap sa sinapupunan ng di kilala, o yung hindi kilala, hindi kilala ng Diyos to, yung mga gumagawa ng masama. Sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mata ng Panginoon at kanyang pinapatag ang kanyang mga landas. O yun o. Yung mga hindi kilalang sinasabi rito, yung mga ano po yun, yung mga babaeng gumagawa ng masama. Yun po, yung sabi sa banal na kasulatan, ito sabi ng Panginoong Yesus, sabi nga ng Panginoon dito, maraming magsasabi sa akin, sabi nga ng Panginoon dito, sa may, yun po yung hindi kilalang babae, yung mga gumagawa ng masama, ito sabi ng Panginoon dito, no, sa may Mateo 7:22, maraming magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, hindi ba nagsipang hula kami sa iyong pangalan? Sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayan, ipahayag ko sa kanila, kailan may di ko kayo nakikilala. O yun, hindi nakikilala ng Diyos yun, yung mga gumagawa ng ganun. Yung mga gumagawa ng masama, yung mga pokpok, ganun. O kaya pinag-iingat yung ng Diyos yung kanyang mga anak. O ganun po. Yun po yung mga galing naman sa diablo yung ganun. Yung mga babaeng ayaw sumunod sa utos ng Diyos. O sabi nga rito, ito yung mga babaeng hindi naman galing sa Diyos Sabi rito sa may Kawikaan 21:9, lalong maiging tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. O ayun kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Basahin ko sa inyo muli. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Dito naman sa 19, sa 21:19 naman ng Kawikaan, lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. O yan, galing naman sa ka-opposite ng Diyos yun. Yung mga ganong babae. O gano'n, yung mga masamang babae naman gano'n, galing sa ka-opposite ng Diyos. Hindi galing sa kanya naman yun. Ang galing sa Diyos, yung mabait, tapos virgin, yun po yung galing sa Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan naman sa ibang talata ng banal na kasulatan sa 27:15. Ang laging tulo sa araw na maulan at ang babaeng palatalo ay magkahalin tulad. Ang mag-iibig pumigil sa kanya ay pumipigil ng hangin at ang kanyang kanan ay nakasusumpong ng langis. Yun ganun yung mga masamang babae. Pero meron pang mas matindi rito, sa babaeng palatalo. May mas matindi pa dyan, yung lalaking palatalo naman. Mahirap din maging asawa yung lalaking palatalo. Mas matindi po yun. Kasi na-experience ko po yung ganun. Yung lalaking palatalo, makasama mo sa bahay. Yun po. Delikado rin po yun, yung lalaking palatalo. Galing rin po sa diablo yun. Ganun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito sabi sa ibang verse naman po ng banal na kasulatan, galing din to sa ka-opposite ng Diyos, sa diablo naman po. Pero yung Diyos kasi, pag nagbigay ng asawa, dalaga, tapos, virgin siya, hindi siya patutot. Ganun ang Diyos pag nagbigay ng asawa. Ito sabi ng banal na kasulatan. Ito naman, hindi naman to galing sa Diyos tong babaeng to. Ito sa diablo naman to galing. Ito sabi ng banal na kasulatan sa Kawikaan 7:1, patuloy. Ang haba nito. Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita. Impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Ingatan mo ang aking utos at mabuhay ka. At aking kautusan na parang itim na iyong mata. Itali mo sa iyong mga daliri, ikintal mo sa iyong puso. Sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid ng babae at tawagin mong siyang kamag-anak na babae ang unawa.
upang kanilang ingatan ka sa babaeng masama. O yun, para maingatan ka sa babaeng masama, sundin mo yung utos ng Diyos. Yun yung sabi niya rito. Upang kanilang maingatan ka sa babaeng masama, sa babaeng di kilala na nagtatabil ng kanyang mga salita. O yung mga hindi kilalang babae, sabi ro ng sa may Mateo, magsalayo kayo sa akin, kayong hindi ko kayo nakikilala, magsalayo kayo sa akin, sabi ng Panginoong Hesus doon, yung huling panahon, di ba? Kayong lahat ng manggagawa ng kasamaan, o yung mga hindi nagbabago, palalayo. O yung mga hindi kilalang babae, yun yung sabi ng Panginoong Hesus, no? Silayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. O, ganun po. Yun yung sabi rito. O, to sabi rito, ng Panginoon, no? Kung magkagaya, ipahayag ko sa kanila. Kailanman, hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin. Kayong manggagawa ng kantapalasanan. O, yung manggagawa ng kasamaan na babae, hindi kilala ng Diyos yun. Yung ayaw magbago, hindi kilala ng Diyos yun sa araw ng paghukom, yung mga ayaw magbagong babae. Patuloy ko po, sapagkat sa dunungawan ng aking bahay, tumingin ako sa aking soliya, at ako'y tumingin sa mga musmos, ako'y nagmasid sa mga may kabataan, na may kabataang walang bait, o kabataang walang bait to, na dumaraan sa lansangan na lumalapit sa kanyang sulok, at siya yumayaon sa daan patungo sa kanyang bahay. Sa pagtatakip silim ay kinagabihan ng araw sa kalahati ang gabi at sa kadiliman. At narito do'y nasa lubong niya ang isang babae nakagayak ng tila isang patutot. O nakagayak ng tilang patutot to, parang sexy suit nito nung masamang babae. At narito, doon nasa lubong niya ang isang babae na nakagayak na tila isang patutot at tuso sa puso. Siya'y madaldal at matigas ang ulo. Ang kanyang mga paa ay di nagsisitahan sa kanyang bahay. Ayan hindi siya palagi sa bahay, yung mga masamang babae. Ngayon, nasa mga lansangan at siya'y mamaya nasa mga luwal na dako na nag-aabang sa bawat sulok. Ayan marami to. Marami tong ganitong babae sa Makati, sa Calao, marami dyan May mga babae dyan sa Calao nung araw Pinapara yung mga, ganun tong babaeng to, yung naghahanap ng aliw. Ito yun yung mga naghahanap ng aliw, yung mga nasa Makati, Burgos, at saka sa mga Calao, marami yan nung araw. Pero ewan ko lang ngayon kung meron pa po, no? Ito, sabi rito, siya'y madaldal at matigas ang ulo. Ang kanyang mga paa ay hindi nagsisitahan sa kanyang bahay. O yun, laging wala sa bahay. Lagi siya nasa lansangan o naghahanap ng ano sa kanya, yung gagamit sa kanya. Ngayon nasa mga lansangan siya, mamaya nasa mga luwal na dako siya. At taga-abang sa bawat sulok. Sa gayon, hinawakan niya siya at tinahagkan siya na may mukhang walang ya, na nagsasabi sa kanya, mga ayat mga handog tungkol sa kapayapaan ay sa akin. Sa araw na ito ay tinupad ko ang aking mga panata. Kaya't lumabas ako upang salubungin ka. Hinahanap kong masikap ang iyong muka at nasumpungan kita. Aking inilatag ang aking higaan sa mga kutsong may burda na yari sa guhit-guhit na kayong lana sa Ehipto. At ang aking pinabagungan ang aking higaan ng mira, mga Elohe at sinamo. Parito ka at tayo magpakasaya sa pagsisintahan hanggang sa kainumagahan. Magpakasaya tayo sa pagsisintahan sapagkat ang lalaki ay wala sa bahay. Siya'y naglakbay sa malayo. May asawa pala tong babaeng to. May asawa siya, yung asawa niya naglakbay sa malayo. Tapos nagpapagamit siya sa ibang lalaki. Kumbaga, nangahunting pa to ng lalaki, sabi rito.
Sapagkat ang lalaki ay wala sa bahay. O yun, wala yung kanyang asawa. O, siya'y naglakbay sa malayo. O no, nag-abroad siguro yung asawa nito. Tapos humahanap siya ng lalaki. O, ito yung ibig sabihin nun eh. At siya'y nagdala ng supot ng salapi. Siya'y uuwi sa bahay sa kabilugan ng buwan. O naglakbay ito, nagtrabaho to sa probinsya siguro to. Nagtrabaho sa malayong dako yung kanyang asawa, no? Tapos nagpapatutot siya sa mga iba-ibang lalaki. Ito yung babaeng masama eh. Kanyang pinasusuko siya ng karamihan at ng kanyang mga matamis na salita. Hinihila niya siya ng katabilan ng kanyang mga labi. Pagdakay sumusunod siya sa kanya, gaya ng toro na paroroon sa patayan, gaya ng mga anak sa tanikala, sa sayawan ng mangmang. Hanggang sa lagpasan ng isang palaso ang kanyang atay, gaya ng ibong nagmamadali sa bitag. At hindi nakakaalam na yung kanyang buhay. Ngayon nga mga anak ko, dinggin ninyo ako. Makinig kayo ng mga salita ng aking bibig. Huwag gumilig ang iyong puso sa kanyang mga lakad. Huwag kang limiko sa kanyang mga landa, sapagkat kanyang inihiga ang maraming may sugat. Oo, lahat yung pinatay ay isang makapangyarihang hukbo. Ang kanyang bahay daang patungo sa Sheol. Pababa sa mga silid ng kamatayan. O yun o, ito yung bigay naman ng diablong babae, yung mga babaeng pokpok. O may asawa na to, tapos yung asawa niya naglakbay sa malayo, nagtrabaho sa malayo. Sa kabilugan para uuwi, sabi rito sa kawikaan na to. Pero siya, ang ginagawa niya, no, naghahunting pa siya ng mga lalaki, nagpapasiping sa iba. Ganon, yung babaeng mga pokpok, yung mga hindi galing sa Diyos. Ganon po, yung mga hindi galing sa Diyos yon, galing po yung sa diablo, yung mga espiritu ng kapangyarihan ng hangin po ang gumagawa doon sa mga walang alam sa aral ng Diyos. Ayun po, yun po yung ating topic na natapos, yung ang mabait na asawa galing sa Panginoon. O ganun po. Pero pagka naman hindi mabait na asawa, o pokpok yung napang-asawa mo, galing po sa diablo yun. O basahin ko po sa inyong muli rito. Sa Kawikaan 19:14. Bayat mga kayamanan ay minamanas sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. O yun po yung ating paksang natapos, yung mabait na asawa ay galing sa Diyos. O God is grand, wife is virtuous. Yun po yung galing sa Diyos na asawa naman, mabait. Pag galing po sa diablo, pokpok yung na pang-asawa mo, siguro parehas kayong hiwalay sa katwiran, hindi kayo sumusunod sa utos ng Diyos. O sa diablo po naman ang bigay nun. Ganun po. God bless po. Yun po yung topic natin na natapos, yung mabait na asawa galing po sa Diyos. Yung